nga ba yung pangalan ng church nyo? Iraq ba to? Iraq? Hindi po, Wairak. Wairak, sabi ko nga. Wairak, Ikaw, gusto mo ba ng mga taga-Wairak, mapangasawa, mga hindi naniniwala sa Diyos? Hindi po. O, di ba? Karamihan sa kanila, pag nagkakaroon ng partner na hindi naniniwala sa Diyos, nawawala sa church. Bakit? Wala po. Sa church. Pero maganda yung iba, nakikita ko na ulit dito. Pero, teka lang po, parang ako na ho ang ini-interview niyo. Ay, sorry ang kulit mo kasi. Okay. So, siguro naman, no? Tanungin naman natin ngayon si Eliseth. No? Ito po si Eliseth. So, medyo kakaiba tong inutos sa'yo ni Abraham, no? At medyo mahirap itong pinagagawa niya sa'yo. Duri mo, aalis ka, isang taong kang mawawala, mabiyahe ka, tapos pinapahanap sa'yo isang babaeng hindi mo namang kilala, no? At medyo mahirap ito, mukhang imposible. Ano naisip mo at naramdaman mo nung narinig mo itong utos? Actually, una, naisip ko parang baka nag-iisip bata na po yung amo ko, si Abraham, dahil sa sobrang katandaan niya. Pero, inisip ko din yun, medyo mahirap din dahil malayo po yung lugar na pinapupuntahan niya po sa akin. At isa pa po, wala naman lang, hindi naman katulad ngayon, ano po yun, may mga gadget na ganyan, no? Parang may picture. Wala mo lang magdalang picture ni Isaac. Parang sabihin pa, ito yung amo ko, napakagwapo. Walang picture, Hindi ka ba marunong mag-drawing, no? wala nga akong dalang anumang bagay at pupunta lang. Napakahirap talagang mananampalataya lang ako. At hindi nga ngayon, ganun yung nangyari. Tumuloy pa rin ako. Gano'n, oo nga, mukhang kakaiba nga yan, ano? Kaya pala nung una parang nag-aalangan kang sumunod sa akin, yung palanday na to. Oo. Medyo. Ikaw, si Isaac naman. Ikaw, Isaac, bakit pa hindi ka pa nag-aasawa nung panahon na yun? At medyo alam ko nga 40 years old ka na nung nag-asawa niyo. Bakit di ka ba agad nag-asawa no at kailangan pang pumunta ni Eliseth sa Ur at bumalik mo rin? Sensya na po. Hello. Ayan. Sige din po ulit-ulit. Bago lang, papagiging ko sana muna mga nanonood ang magandang hapon. Sige po ulit-ulit. Ano nga huli yan yung tanong? Hindi, yun nga, Isaac, no? Kasi nag-uusap kami rito at nagtataka kami bakit pa kailangan bumalik ni Eliseth sa Ur para lang hiyahanap ka ng asawa. Bakit di ka ba nag-aasawa agad nung panahon na yon at kailangan pang utusan itong si Eliseth? Kasi nakita niyo naman ang aking ama. Matanda na yan. Wala na mag-aalaga sa kanya pagka ako'y nag-asawa pa. Siyempre, mahahati ang aking oras sa aking asawa at sa aming magiging anak. Nakakita ko na ng aking ina. Kaya ito yung napakahirap talaga para sa akin. Oo, namatay nga pala si Sana, no? At labis ka bang nalungkot ng mga panahon na namatay si Lara? Labis talaga. Nararamdaman ko. Yun nga rin po yung dahilan. Kaya ako'y napasunod. Bukod sa kahit mahirap pong sumunod dahil malayo po yun. Sa tagal na rin pong nandilingkod kay Abraham, nakita ko po yung kanyang pananampalataya. Na talagang siya'y pinagpala ng Panginoon dahil siya'y sumusunod. So ngayon, ako po kahit mahirap, sumunod din po ako at naniniwala akong pagpapalain din ako ng kanyang Diyos. At isa pa nga po, nakita ko po si Isaac, masyado nang nalulungkot. Oo nga. Dahil namatay nga po yung kanyang inang si Sarah. Yun yung nagtulak sa akin, kaya ako'y sumunod pa rin. So, ibig sabihin, Isaac wala ka bang nakilala sa Kanaan na isang babae na maaari nagustuhan mo o natipuhan mo? No? At para hindi na pumunta pa si Eliseth sa Kanaan, sa Ur. Sa totoo lang, meron akong nakilala sa lupain ng Kanaan na isang babae. Maganda siya, maganda. Sexy.
Hindi ka naman nagsiselos. Sabi ko na ba yung sexy? Mayaman din siya, mayaman din. Yun nga lang, habang nagtatagal nung nakikilala ko siya pa unti-unti, parang hindi yata siya ang nagustuhan ko. Kasi, pasosyal ang kanyang epek. Ang dami colorette sa akin. Masyadong makeup. So, pasosyal. Ano yung ibig sabihin pasosyal? Parang mas inuuna pa niya ang mga material na bagay kaysa kaya magdidate. Ano, lagi ba nasa Starbucks yan? Kahit wala namang pambili, no? Walang pambayad ng kuryente, pero pa Starbucks, ano ba yung pasosyal sa'yo? Ano po ba yung Starbucks? Sorry, hindi ko nga pala alam yung Starbucks. Sige, pero anong nangyari sa babae niya? Ayun dahil dahil pa-social effect siya, tapos meron pa isang time. Inaya niya ako na magtali kami. Oh! Wow! Ganda yan! So, ibig sabihin, Isaac, sa loob ng 40 taon ng buhay mo, bago mo nakilala si Rebecca, hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Alam mo kasi isang one man, one woman. Kaya, Alam mo, may kilala akong ganyan sa church namin na pangalan si Pastor Seth. dito ba siya? At, nagpipray yata sa labas. Ang mabuti yung binata. In-enjoy ko lang alam ang pagkabinata na mag-isa lang ako. Dahil yun nga, kung mag-girlfriend ako magugulo lang sigurado ang aking buhay. Mahati ang aking atensyon sa aking pamilya. Kasi mag-aalaga sa aking ama. Bakit siya lang ang naging lalaki sa buhay? Sapagkat ng mga panahong yun, ako yun. Bata. So, pakikilala kita ron mamaya. Okay? So, okay. Matanong kita ulit, Rebecca, no? Hindi ka pero, nung nalaman ko, nabasa ko doon sa istorya na ang magulang mo ang pumili ang nagdesisyon, parang pumayag sila na ikaw ay makapag-asawa si Isaac, si Eliseth, no? Okay. So, kasi nakita ko na dinescribe talaga roon na ikaw raw ay isang maganda at birhen at walang lalaking